Samantala, sa Yang Base, ang sitwasyon ay mabilis na lumalala. Nakatayo si Xiao Holian sa mga tarangkahan. Nakatutok ang mga mata niya sa abot tanaw. Dumating na ang nakabaluti na sasakyan mula sa koponan ng pagsisiyasat. Ang kanilang makinis na mga anyo ay pumuputol sa malamig na hangin habang mabilis nilang inayos ang natitirang mga sibilyan sa mga silungan. Ang ilang mga sundalo ay tumayo kasama si Xiao Holian na naghihintay sa pagbabalik ng investigation team. Pagkatapos sa malayong kapatagan na natatakpan ng nyebe, isang bagyo ang nagsimulang bumangon mula sa abot tanaw ay dumating ang isang kakilakilabot na tanawin, isang pagdagsa ng mga zombie na mas nakakasindak kaysa sa anumang kayeg na nakita nila. Kahit na ang pinakamalakas na mutant sa kanila ay nakakaramdam ng matinding takot na gumagapang. Walang nakaharap sa lakas ng kanyang magnitude. Ano ang kanilang pinakawalan? Bumulong si Xiao Holian, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa itaas ng umaalulong na hangin, ang takot ay bumalot sa kanyang puso. Sila ay masakit na hindi handa para sa mabangis na pagsalakay na darating sa kanila. Sa lakas na iniwan nila, wala na silang pagkakataong lumaban-laban sa alon ng mga zombie na lumalapit habang ang mga itim na snowmobile ay umaalingaw sa base ang kanilang mga makina na umaalingaw sa malamig na nyebe, si Xiao Holian ay tumakbo pasulong, kumakawi ng galit. Mabilis na sumigaw siya rito, napalakas ang boses, huminto ang sasakyan. Bumukas ang mga lambanog ng pinto bago pa man sila tuluyang huminto. Kumpletong paghinto. Ang mga kawal sa hangganan, sina Julie Bin, Changting at Kung Xing ay lumukso, nakahanda na ang mga ripple, na umaagos ang adrenaline sa kanilang mga ugat. Pumasok ka sa loob ng silungan. Napakalaki ng horde. Ang isa sa kanila ay sumigaw, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa malayo, ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang dagandong ng papalapit na undead. Hindi na kailangan ng karagdagang mga salita. Nasaksihan na ni Xiao Holian at ng kanyang koponan ang kakilakilabot na alon ng mga zombie na umaalingaw patungo sa kanila na parang isang hindi mapigil ang agos ng kamatayan. Ang mga undead ay nasa kanila sa ilang sandali, nakapalibot sa refinery na may nakakatakot na bilis. Ang puso ni Xiao Holian ay damakit ang kanyang tingin habang nagwawalis sa base, ang base na kanyang ipinaglaban ng ngipin at ipinakuupang itatag ay natitisad na ngayon sa gilid ng pagkawasak, ngunit walang oras para sa kalungkutan, walang puwang para sa kawalan ng pag-asa. Ilipat na tayo ngayon. Matalas ang boses niya, nag-uutos habang itinatabi niya ang anumang pag-iisip ng pagtatanggol. Ang napakalaking laki ng horde ay nagpapahintulot lamang sa isang prioridad na kaligtasan. Pinaputukan ng koponan ang nangungunang zombies, saglit na pinahinto ang kanilang pagsulong, ngunit napakarami. Napilitan sila sa isang mabilis na pag-urong. Sa pasukan ng kanlungan, binantayan ng mga sundalo ang mga pintuan ng FIT, na tumatahol na nag-uutos na magmadali ang mga nakaligtas. Dumating si Meng Shu sakay ng isang snowmobile, malapit na sinundan ng iba, na nagawang imo down ang mga huling zombies bago sumisid sa mga gate. Hindi na naghintay si Xiao Holian, nagbigay siya ng utos, at ang napakalaking halwang pinto ng kanlungan ay sumara ng malakas sa isang malakas na pag-atake. Ang mga pintong iyon, nahuwad mula sa 7 patong ng makakapal na metal na grado ng militar ay ang kanilang huling pag-asa. Walang kulang sa isang nuclear strike ang maaaring tumagos sa kanila, at ang mga undead ay tiyak na hindi, habang ang mga nakaligtas ay nagtitipon sa loob. Ang nakakatakot na katahimikan ay nag-ambala lamang ng kanilang mabibigat na paghinga sa mga screen ng pagmamanman, sila ay walang magawa habang pinapanood ang horde sa refinery, at hindi mapigil ang bahang nabubulok na mga katawan. Ang kaluwagan ay hindi nagtagal, bagaman si Bayang Wu, na laging mapagmasid, ay napansin ang guwang na tingin sa mukha ni Xiao Holian. Ang kanyang balat na mapatlas sa kalungkutan, ang base na kanyang itinayo, ang tahanan na kanyang ibinuhos ng kanyang kaluluwa, ay wala na. Sinusubukang aliwin siya. Mahina siyang nagsalita. Nakipag-ugnayan na ako kay Genji, Chen Tian, Wei Denghai at sa grupong Snow Worship. Nagpapadala sila ng mga reinforcement. Kapag dumating na sila, sasagutin natin at papawiin ang kayeg na iyon. Ngunit ang boses ng Xiao Holians ay nanginginig sa bigat ng pagod at takot sa laki ng kanyang kawan. Ito ay hindi gaanong nakakatakot kaysa sa Snow Worship at ngayon ang aming lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa sa kalahati ng dati. Paano tayo maninindigan laban dito? Huminto siya, gumapang ang desperasyon sa kanyang mga mata.
Hindi ba pwedeng humiling ng reinforcements mula kay Jiangnan? Bayenjong ay nagdilim ang mukha. Hindi ganoon ka-simple. Ang mga puwersa ni Jiangnan ay kumalat. Pagkatapos ang bawat koponan ay may sariling misyon, sariling krisis. Kami ang pinakamahusay na mayroon sila sa rehiyong ito. Kung hindi natin ito mapipigilan, walang sinuman ang makakagawa nito, kahit na walang pag-aproba para sa isang buong sukat na operasyong militar, at iyon ay magtatagal na wala tayo. Ipinikit ni Xiao Holian ang kanyang mga mata, ang kanyang mga iniisip ay umiikot sa kawalan. So ano ngayon? Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng pagkakasala at kalungkutan. Hindi niya masisisi ang investigation team. Itinaya nila ang lahat para tumulong. Ang pasani ng zombie apocalypse ay sa kanila lamang, at ang bigat ay durog, kahit na may mga reinforcements, walang madaling tagumpay, na parang naramdaman ang tensyon sa silid. Mabilis na pinaandar ni Meng Shu ang satellite feed ng shelter, na kumukuha ng mga imahe sa malaking subaybayan, nagtitipon ang mga nakaligtas bilog ang kanilang mga mukha na nakaguhit habang nakatitig sa bangungot na nangyayari sa labas ng refinery ay hindi na nakikita, ganap na nakalubog sa ilalim ng umaapaw na masa ng undead. Ang screen ay nagpakita ng mga zombies na nakaimpake ng mahigpit na magkakasama na parang isang buhay, pumipintig na karagatan. Ang ilan ay bronze-armored giants na may hindi likas na lakas. Ang iba ay malagim na lumilipad na mga nilalang na may mga pakpak na tubog sa tanso. Ang mga mutisayo na isinilang mula sa apocalypse ay sapat na ang site upang magpadala ng panginginig kahit na ang pinakamatigas na gulugod ng mga sundalo. Ngayon ay talagang nakulong kami dito. Xiao Holian at Bam Ulong, nakakrus ang kanyang mga braso na parang pinipigilan ang sarili sa labas ng dating ipinagmamalaking yung Shan base ay nilamon ng buo ng walang humpay na kayeg ng undead, hindi napigilan ng hindi masisira na mga pinto ng kanlungan, kumumo, hamampos at sumisigaw sa metal sa mabagsik na galit. Ngunit ang kanlungan ay itinayo para sa digmaan. Ito ay higit pa sa isang simpleng kanlungan. Ito ay isang kuta ng militar na idinisenyo upang mapaglabanan ang pambobomba sa mga zombies. Walang silbi ang brute force laban dito sa loob, ang mga nakaligtas ay nagbahagi ng maikling sandali ng kaginhawaan. Ligtas sila sa ngayon. Gayunpaman, ang banta ay malayong matapos. Hindi sila maaaring manatiling nakulong magpakailanman. Ang horde sa labas ay umabot sa daan-daang 1,000s, na higit pa sa kayang hawakan ng investigation team. Kahit na sila ay kakilakilabot, kahit na sila ay may kanilang mga limitasyon, at kasama ang mga mutated zombie sa halo, ang kanilang mga posibilidad na mabuhay ay tila mas payat sa pamamagitan ng mint na si Bayangwo, ang batikang commander ng hangganan, na nakasimangot habang ang isang violet coffin fit na bumabalot sa kanyang katawan. Ang namumutla na niyang mukha ay naging nakakatakot na kulay asol, nanginginig ang kanyang mga labi. Chief, okay ka lang? Si Woody ay sumugod sa kanyang tabi, gulat na gulat. Evan sa kanyang mga mata. Kinawayan siya ni Bayangwo, sinusubukang pigilan ang kanyang pag-ubo, ayos lang ako. Umubo siya, bagaman ipinagkanulo siya ng kanyang boses, ngunit kailangan namin ng tulong mula sa labas. Pinilit niyang ngumiti, may bahid ng dugo, at nagpatuloy. Nakagrupo silang lahat. Ngayon ito ang pagkakataon nating tawagan siya ng suporta sa Maizil mula sa punong tanggapan. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Hong sa biglaang pagkaunawa, maaaring maglunsad si Jiang Nam ng mga missile dito. Seryosong tumanggo si Bayangwo. Ito ang aming pinakamahusay na opsyon sa kasing dami ng zombies, wala nang iba pang gagana. Ito ay alinman sa paraan, o kami ay matitigil dito magpakailanman. Bagamat malupit, ang kanyang mga salita ay naglalaman ng isang maliit na pag-asa. Maaaring ibalik ng Maizil ang tubig. Maaaring ma-corner sila, ngunit hindi pa handa si Xiao Holian na sumuko, hindi pa. Mabilis na inilabas ni Bayangwo ang kanyang satellite phone, nag-dial sa pinakamataas na command sa rehiyon ng Jiangnan. Sa kanyang autoridad, nalampasan niya ang mga tagapamagitan, direktang kumukonekta kay Zushan, ang pinakamataas na commander ng rehiyon. Ang tawag ay konektado halos kaagad, at ang Bayenjong ay hindi mag-aaksaya ng oras sa briefing. Zuzan, kailangan namin ng agarang backup. Mayroong daan-daang 1,000s ng mga zombie na ganap na nakapalibot sa aming kanlungan. Ang boses ni Jane Ji Kang, nababalot ng pag-aalala ay malinaw na lumabas. Ganoon ba kahirap ang sitwasyon sa Tianhai?
Samantala, sa Blizzard City, punong tanggapan ng rehiyon ng Jiangyan, kapansin-pansin ang tensyon sa command center. Ang lungsod, na pinatibay ng nagtataasang kulay abo ng mga pader at nababalot ng walang humpay na bagyo ng nyebe, ay nakatayong parang kuta ng depensa sa gitna ng kaguluhan sa loob ng command center. Ang makapal na bulletproof na salamin ay nagbigay ng tanawin sa malupit na panlabas, kung saan ang snow ay umiikot tulad ng ash. Nakatayo sa harap ng malawak na bintana, si Jane Ji, isang matayog na figure sa edad na 50, ay nagpakita ng presensya ng isang seasoned commander. Ang kanyang malinis na uniforme, na pinalamutian ng nagniningning na mga bituin sa balikat, ay isang patunay sa kanyang katayuan. Ang kanyang uban na buhok ay maayos na sinukle, at ang kanyang matatalas na tampok ay sumasalamin sa kaseryosohan ng sandali matapos marinig ang ulat ni Bayang Wu. Ang ekspresyon ni Jane Ji ay nagdilim. Ang Tianhai City ay 300 kilometro lamang mula sa Blizzard City. Kung ang pagsiklab ng zombie ay nawala ng kontrol doon, maaari nitong banta ang Blizzard City sa loob ng ilang araw. Sa una, si Jane Ji ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga ulat, nagtitiwala sa kanyang mga piling koponan sa pagsisiyasat na pangasiwaan ang sitwasyon. Ngunit ngayon, sa pagkakakulong ni Bayang Wu at ng kanyang koponan, ang sitwasyon ay umakyat sa isang krisis na nangangailangan ng intervention mula sa highest command hold saglit. Iniutos ni Jane Ji na lumingon upang harapin ang isang napakalaking screen na nangingibabaw sa likod na dingding ng command room, hilahin pataas ang satellite imagery sa paligid ng Yang Shelter. Sa ilang segundo, inilabas ng AI system ang live na satellite feed ng isang malawak na snow na natatakpan ng landscape na napuno ang screen na gumagapang ng mga zombies. Sa abot ng mata, gumalaw sila tulad ng isang hindi mapigil ang alon na umaabot sa 10 kilometro. Nagbigay ang AI ng mabagsik na estatistika, 375,861 zombies, 375,521 sa mga ito ay dating tao, na sinamahan ng 340 mas malaki, mas maraming mutated na nilalang. Nadurog ang puso ni Jane Ji. Ang laki ng banta ay hindi pa naganap. Kahit na may daan-daang missiles, ang pagpuksa sa napakalaking sangkawan ay halos imposible. Masyadong marami para sa mga missiles na mag-isa para ilabas ang lahat. Mabigat na sabi ni Jane Ji, ang kanyang boses ay nagtataksil sa bigat ng isang desisyon. Naunawaan ni Head Bayang Wu ang pinagbabatayan ng mensahe, ang mga missiles ay mahalagang madiskarteng asset, at hindi kayang gastusin ni Jane Ji ang malaking bahagi ng kanilang arsenal sa isang insidenteng ito. Ang komandante ay nagkalkula, hindi lamang para sa ngayon, ngunit para sa kinabukasan ng buong rehiyon. Ang tanging posibleng opsyon na ipinagpatuloy ni Jane Ji ang kanyang tono na parang malamig na bakal, ay ang kamatayan ng pag-ibig. Ang Yang Shelter ay 172 metro sa ilalim ng lupa at mahusay na pinatibay. Ang pagbagsak sa kamatayan ng pag-ibig ay magwawakas sa sangkawan sa isang welga. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Jane Ji, pinagtibay na niya ang sarili para sa huling desisyon. Nanlaki ang mga mata ni Bayang Wu sa hindi makapaniwala, ngunit lilipulin ito ang buong lungsod ng Tianhai. Gagawin mo itong isang kaparangan. Malamig na pragmatic ang tugon ni Jane Ji. Ilang nabubuhay na tao ang nananatili sa Tianhai, na isinakripisyo ang iilan na natitira upang pigilan ang banta ng zombie na kumalat sa ibang mga lungsod at posibleng sa buong bansa, ang tanging lohikal na pagpipilian. Bayang Wu, alam namin. Tama si Jane Ji. Ang tens ng 1,000s ng mga nakaligtas na naiwan sa Tianhai ay isang bahagi ng orihinal na populasyon. Ang paglalagay ng kamatayan ng pag-ibig ay talagang neutralisahin ang banta, ngunit nangangahulugan din ito ng pag-abandona sa mga nakaligtas, na iniiwan silang mamatay na nakabaon sa kanilang kanlungan sa ilalim ng lupa. Ang mga supply ng shelter ay hindi tatagal ng mga dekada na kailangan para mawala ang radiation. Sila ay tiyak na mapapahamak, alinman sa paraan. Pagdating sa isang brutal na katotohanan, malalaman ni Bayang Wu na hindi na sila maaaring umasa sa utos. Jane Ji, bigyan mo pa kami ng kaunting oras. Gusto kong gumawa ng isang huling pagtatangka. Saglit na natahimik si Jane Ji bago sumagot sa mahina at sinusukat na boses, sige, bibigyan kita ng 24 na oras kung hindi mo kayang harapin ang horde sa panahong iyon, papahintulutan ko ang pagkamatay ng pag-ibig. Naunawaan ni Jane Ji ang bigat ng desisyon.
Hindi kayang lampasan ng habag ang kaligtasan ng milyon-milyon. Kung nabigo ang Bayangwo, ang karagdagang pagkaantala ay magpapalaki lamang ng panganib sa buong rehiyon. Biglang natapos ang tawag. Nanatiling walang kibo ang mukha ni Bayangwo, iniwan ang kanyang koponan sa dilim tungkol sa gravity ng sitwasyon. Gravity ng sitwasyon.